tayo. Wow, ba't pinagpapansin mo ako naman sa'yo? Okay. Okay.
sa bawat isa ilang minuto na lamang po, tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain. At magandang umaga din po sa ating po mga kaibigan, ating po mga kapatid, kapamilya na nanonood online sa live po na ito sa ating pong Sunday service. Isang maulang araw po sa bawat isa, pero hindi po tayo magpapatinag, hindi po tayo magpapahuli para ang Diyos ay patuloy na papurihan ang Panginoon sa ating pong mga buhay. At bago po tayo magsimula, isang makikling anunsyo lamang po para po sa ating pong gawain. Sa lahat po ng mga nanonood, patuloy po tayong tumutok sa ating pong morning devotion na nagsisimula ng alas 7 ng umaga, at nawa po tayo kung lahat ay manood po ng ating morning devotion from Monday to Saturday, 7 o'clock a.m. onwards. At tuwing Wednesday naman po, ang ating pong midweek service na nagsisimula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Kaya sa bawat isa rin po, patuloy na tumutok po tayo sa ating pong gawain. Tuwing Wednesday ang ating pong midweek service. At tuwing Sunday naman po, ang ating pong gawain ay magsisimula ng 10 hanggang matapos po. At patuloy sa araw po na ito ay papurihan lamang at pasalamatan din po natin ang ating Panginoon. At dahil ngayon ay unang linggo po ng buwan ng Nobyembre, tayo po ay magkakaroon ng communion. Kaya naman sa ating pong mga kabahayan, tayo po ay makikisa sa ating pong communion. Sa araw po na ito, mag-prepare lamang po tayo ng juice, yung grapes po na juice, at ang ating pong biscuit o kaya tinapay na siyang pagsasalusaluhan po natin mamaya po after ng Word of God. At sa araw po na ito, patuloy na ihanda po natin yung ating pong mga puso, ang ating pong kaisipan sa ating pagpupuri at pagpapasalamat natin sa ating pagsamba at pagdakila sa ating Panginoon. Ayun lamang po yung ating pong mga anunsyo. Maraming salamat po. Yan muli po isang magandang araw po sa bawat isa na nandito ngayon sa ating po simbahan, at sa mga tao po na nanonood online. Good morning po sa inyong lahat. Bagamat po maulan po yung ating panahon, ang dalangin ko po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Stay safe po sa bawat isa, dahil ang Metro Manila ay signal number 4, keep alert and ready sa bawat oras. At sa mga tao po na nandito, tayo po ay patuloy na tumayo. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain. Nasisimulan po natin ito sa pananalangin, at patuloy na itaas po natin yung ating pong mga kamay, at patuloy na magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Panginoon, patuloy na pinapupurihan ka po namin, Lord God, at tinataas, Panginoon, sa araw po na ito, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa katapatan mo, Lord God, at pag-ibig mo na nararanasan po natin sa bawat oras,
sa bawat araw, Panginoon, na lumilipas. At nagpapasalamat po kami, Lord God, dahil nasa unang araw na po Nobyembre, Lord God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, Yes, Lord. dahil, Lord God, sa ilang buwan na kami po ay nasa gitna ng lockdown, ng pandemya, ng quarantine, Panginoon, still, Lord God, yung biyaya at habag mo, Panginoon, ay nararanasan po namin sa amin pong mga buhay. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa lahat po ng mga pagpapala, mga blessings, Lord God, na amin po natatanggap, Panginoon, na ikaw, Lord God, yung nagsusupply at nagpo-provide ng amin po mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Nagpapasalamat din kami, Lord God, sa kalakasan na ibinibigay mo, Panginoon. Sa tuwing kami, Lord God, ay nangihina, sa tuwing kami, Panginoon, ay napapagod ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng dobleng kalakasan at ng kapahingahan, Panginoon. At nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa kagalakan, Lord God, na binibigay mo sa amin po mga puso, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok, mga problema, Lord God, na amin pong kinakaharap, ay nananatili, Lord God, na nagre-rejoice. Yung amin pong mga puso, nananatili kami, Lord God, na nakangiti dahil naniniwala kami, Panginoon, at nananampalataya kami, Lord God, na hindi mo po kami pababayaan. Naiingatan mo po kami, Lord God, sa anumang pumunta ng virus. Iingatan mo po kami, Lord God, sa anumang pumunta ng bagyo, mga sakuna, Panginoon. At salamat din, Lord God, sa mga pagsubok na ito, Lord God. Sa mga pagsubok na ito, Panginoon, mas lalo po namin nakikita, Lord God, yung kagandahang loob mo, Panginoon. Mas lalo po namin nakikita yung kaputihan mo, Panginoon. Mas lalo po namin nakikita, Lord God, kung paano ka kumikilos sa amin po mga buhay, Panginoon. At Lord, sa araw po na ito, Lord God, patuloy lang po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi, Lord, ng kapatawaran sa lahat, Panginoon, ng mga pagkakasala, mga pagkakamali na amin po naisip, nasabi, nagawa na hindi tulungan sa iyo. Panalangin po namin, Lord God, sa araw po na ito, bigyan mo po kami ng isang malinis na puso, Lord God, tapat na kaisipan at puso at buhay, Panginoon, na sa aming pag-awit, na sa aming pagsampa sa iyo, Lord God, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maluwalhati at malugod sa aming po mga buhay. Sa araw po na ito, Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, nananampalataya kami, Lord God, na may gagawin kang kamangha-mangha sa buhay ng bawat isa, Lord God, sa mga taong nanonood, Lord God, sa mga taong umattend ngayong araw po na ito, Lord God, pagpapalain mo po yung kanilang buhay, Lord God, palalakasin mo po yung kanilang buhay, Lord God, bibigyan mo po sila, Lord God, ng panibagong pag-asa, panibagong kalakasan, karunungan, Panginoon, i-renew, Lord God, at i-restore yung kanilang pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito, Lord God. Kumilos ka nga lamang po, Lord, sa aming pong kalagitnaan. Tunay na maranasan po namin, Lord God, yung pagsama ng iyong banal na Espiritu, Lord God, maranasan po namin yung presensya mo, Panginoon, maranasan po namin, Lord God, yung kaluwalhatian mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, pagdakila at pagluwalhati, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, handa na po ba tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon? Sumigaw nga po ng malakas na Amen! Amen! Yan, patuloy po tayo
patuloy na itas po natin yung ating mga kamay at papurihan po natin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, Lord God, salamat Panginoon sa pag-ibig mo na ikaw, Panginoon, naglahalay ng buhay para sa aming pong kaligtasan, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Lord God, sa aming pong mga buhay. At sa araw po na ito, Panginoon, patuloy lamang po kaming aawit at pagpupuri sa iyo. Hallelujah.
Panginoon. At sa araw po na ito, sa oras po na ito, Lord God, patuloy lamang po kami magpupuri, patuloy lamang po kami sasamba at aawi sa iyo, sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sabay-sabay po tayo umami sa ating Panginoon. I will sing forever.
maraming salamat, Lord God, sa araw po na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil ikaw po yung aming Redeemer, Lord God. Ikaw po yung aming Hari, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na tapat at mabuti sa aming po mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord God. Salamat, Lord God, sa pagpapala mo, Panginoon. Wala kaming ibang gagawin, kundi ang patuloy na itaas ka, kundi ang patuloy na luwalhatihin ka at dakilain ka sa aming po mga buhay, Panginoon. For you deserve all the glory and honor, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa ilang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya manatili po tayong nakatayo dahil nalalapit na po ang ating pong Jesus Reigns sa November 30. Patuloy po natin isigaw ang Jesus Reigns 7 times. Tayo po ay sabay-sabay na mag-declare ng Jesus Reigns hindi lamang sa ating pong buhay, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Tunay na maghari po ang ating Panginoon. Ready na po ba tayo? Amen! Okay, ready na po tayo. Sabihin po natin Jesus Reigns 7 times. 1, 2, 3, go! Jesus Reigns! 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 Tamahan lang po tayo. Muli, welcome po sa ating pong Sunday service. Sa araw po na ito, ganun din po sa ating pong mga kapatiran sa online na nanonood po ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa araw po na ito, sino po dito ang pinagpala ng ating Panginoon? Taas ang kamay at bilakpak ang mga kamay natin. Amen. Tayo po ay puno-puno ng biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya naman, deserve din ng ating Lord na ibalik natin yung pasasalamat para sa Kanya. Kung sino po ang gustong magpasalamat, punta lamang po tayo dito sa unahan at ihayag po natin kung gaano po kabuti ang Panginoon sa ating po mga buhay. Yan, good morning po sa ating lahat. Morning. Ito. Meron po tayo mga. Okay. Pwede po tayo. Ayan, good morning po sa ating lahat. May camera pala tayo. So, good morning po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa araw-araw na paggabay niya sa atin. Bagamat may mga pinagdadaanan tayo mga problema, pero si Lord mabuti pa rin sa ating mga buhay kasi hindi niya tayo pinapabayaan. Na last week nakaranas ako ng matinding kirot sa aking kamay, pero thanks kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan na hindi niya ako pinabayaan sa sakit na nararamdaman ko. Salamat sa Panginoon kasi may mga ginamit siya. Nagpa-check up kami, may doktor na ginamit na bagamat, syempre pag sabi mo doktor, pera talaga yung kumikilos dyan, yung gastos, pero salamat pa rin sa Panginoon kasi siya pa rin yung nagbigay sa amin ng kalakasan, siya pa rin yung nagbigay sa akin ng na-injectionan ako, kaya na wala yung kirot sa kamay ko, hanggang ngayon nag-antibiotic pa rin ako, pero thanks kay Lord, sabi ko, si Lord na lang yung pagkakapitan ko, siya yung magpapagaling sa aking kamay, kaya salamat sa Panginoon sa kanya lahat ng papuri, sa mga blessing na pinagkakalob niya sa amin, sa aking pamilya. Maraming salamat sa Panginoon. Yun lang. Amen. Naniniwala po tayo na ano masakit ang karamdaman natin pong nararamdaman o nararanasan po sa ating pong mga buhay. Let's declare and claim na tayo po ay pinagaling na ng ating Panginoon. Patuloy na yung pangakong iyon ng kagalingan ay panghawakan po natin sa ating pong mga buhay. Sino pa po ang gusto magpasalamat sa ating Diyos? Well, pasalamat kayo. Good morning po sa ating lahat. Ako po, nagpapasalamat po ako dahil nung nakaraang araw po, birthday ko po. Birthday! Siyempre, belated happy birthday din sa mga nag-birthday. Kay James, kay Pastor, sa
dahil sa kinakarap natin ngayon na pandemya, nadagdagan ako ng 1 taon. Nabalitaan nyo naman po yung nangyari sa amin na Iyak. yung ano, yung nag-positive po yung Oh. Natural lang yan. Okay lang yan. nag-positive po yung papa ko, tapos yung ano, pakiramdam na iniiwasan ka ng mga tao, tapos hindi ka papasok. Positive. Kapit hindi naman ako sinuportahan nila ako, sila ayun nga, sila Maynard, sabi sinat nila ako, sila Ching, sila ano Lek, kamusta ka na? Doon ko napatunayan na talaga kami pinapabayaan ni Lord, dahil doon mo makikita yung ano eh, kung sino yung tunay sa peke. Tapos nagpapasalamat din ako kay La Pastor dahil sa mga tapos yung ako na lang talaga yung naasahan sa bahay na yung may motor, pupunta ako sila mama sa yung kinaka dahil pupunta ako sa hospital. Ayan nga. Alam po natin, Lord po ay mabuti sa buhay. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil magaling na po yung kanyang Papa at nagkagaling naman po silang mga buong pamilya at ating Panginoon na siya yung nananatiling tapat at mabuti sa ating po mga buhay. Bagaman yung mga tao nakapaligid sa atin minsan makakaranas tayo sa kanilang diskriminasyon, minsan lalayuan tayo nila or iiwasan na tayo nila. Pero ang Lord natin, paparamdam po niya sa atin kung gaano po siya nagmamahal sa atin at kung gaano niya po tayo araw at po magpasalamat sa ating Panginoon. Yan, kung wala na po tayo minsan ay hindi po tayo binuto ng Panginoon. Amen. At nagpapasalamat din tayo kaligong po di po sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon, ang ating pong sacrificial para maayos po natin yung ating pong mga bubong. At kung meron po tayong puso na mag-donate po sa ating pong simbahan para mapaayos po yung mga tulo, mga sira-sira sa bubong po natin, pwede po magbigay or Mag-F1 mo tayo. Salamat po kami, Panginoon, dahil ito rin po yung nagbigay, Panginoon, nagpanumbalik yung mga katatayan, mga magulang po namin, Panginoon, na meron na po sila uling trabaho, na nagpatuloy na naman Panginoon. Salamat, Lord God, dahil tunay, Panginoon, na ang biyaya mo, Lord God, ay sapat at higit pa sa aming po mga buhay. Ni minsan, Lord God, ikaw ay hindi nagkulang. Ni minsan, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord God, sa mga na nagkaloob ng kanilang tithes and offering, Panginoon, sa mga tamang kakaloob pa, Lord God, patuloy na pagpalain po yung kanilang mga buhay, Lord God, na meron silang puso, Panginoon, na patuloy na magbigay sa iyo, Lord God, dahil ito, Lord God, yung deserve mo, na kami ay patuloy na magbigay at hindi maging madawat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, announcements din po, bago tayo dumako sa ating pong Word of God, ang ating po mga health protocols. Alam naman po natin, every time po
ay pupunta sa ating pong simbahan, don't forget to wear or face sa po doon nakahandang pang-disinfect po natin yung ating pong mga alcohol at pwede po tayong alcohol mag-sanitize muna bago po tayo pumasok sa ating pong simbahan. At kung may times po na nakakaya na sipon, kubo, huwag na muna po tayo umattend kung di po talaga natin kaya na umattend sa ating pong simbahan para prevention is better than cure. Mas maganda na maagapan kaysa kapag nandiyan na ay mas lalo pang lumala. Ayun lamang po yung ating pong announcement at ganun din welcome po natin si Sister Karen po siya na ka-attend sa ating pong po sa ating pong simbahan at bawat isa patuloy na tayo po ay sama-sama na maglingkod at magsumamba sa ating Panginoon. Sa araw po na ito, ay makikinig at mag-aaral na ng salita ng ating Panginoon. Hindi na po natin patatagalin pa. Ready po natin yung ating pong mga Bible, ang ating pong mga cellphone para sa notes or meron po kayong app na Bible sa ating pong mga cellphone. Kaya naman, mga notebook or para makapagdala po tayo ng mga kung sila tawagan po natin ang magsasalita sa araw po na ito. Ganun din po sa mga tao na nanonood sa online. Ready po na inyo ang inyong pong mga Bible, ang inyong pong mga notebook or mga ballpen. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan po natin si Pastor Enrico Duya. Palapakan po natin ang Diyos sa kanya. Alam po, magandang umaga po sa inyong lahat. Malakas po ba yung boses ko kahit may ano po? Mahina po ba? Mahina? Nagalit natin. Hindi ako marinig mo ano. Alam po sa inyo, sa apat po nanonood. Mahina eh. Yan. No, ang ating pong real-time viewer is 4 million po, no? Palakpakan po ang Father Lord. No? At yan, welcome po si Sister Catherine, Pastora Catherine, si Ate Joy. Nanonood po ngayon at sa dalawa po po, hindi po natin makita, no? At maraming salamat po sa inyong time sa pakikisa po sa ating pong gawain. At magandang umaga rin po sa bawat isa po sa atin. Ang tanong, handa na po ba tayo na saluhin po yung pagpapala ng Diyos? No? Isa nga pong matindi pa, no? Mas matindi pa na bagyo. Palakpak po natin. Yung gumagawin na palakpak para sa ating Panginoon. Amen? Because God is worthy to be praised and honored. Kahit November 1 po ngayon, sabi nga araw po ng patay o araw ng kaluluwa, pero sabi nga, God is not dead. Sabi mo sa katabi mo, God is not dead. God is not dead. No? Siya po ay tunay na kahit meron pong pandemic, no? Namamayagpag, nangingibabaw po yung pag-ibig, yung biyaya at kabutihan ng Panginoon po sa atin. Amen? And sabi nga, ngayon po ay November 1. Sa palagay ko, ito po ay first time na tayo po ay tumapat ng November 1 yung Sunday. Tama ba? Hindi ko lang po lang. Patawarin niyo po kung second time na ito. No? Nasa nakalagay po sa atin, no? The Holy Ghost Sunday. No? Hindi po itong multo na nakakatakot. No? Ang Diyos po natin, na Banal Espiritu, ay talagang siya po ay nagbe-bless at nagpapangiti po sa bawat sa po sa atin. Amen po. No? Sabi nga, dahil bawal ang mass gathering na ipinatupad po ng ating gobyerno, ngayong araw ng Undas, naisara po ang bawat sementeryo. Kahit sa ever po, talagang bansa bilang pag-iwas sa sakit na COVID-19. At nagpapasalamat po tayo, meron po tayo mga kapitbahay, kakilala, na talagang pinagaling nila. Pero alam po natin na pinagaling po kayo ng Diyos. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord doon? God is our great healer. Amen po. Siya ang gagamot sa ating pong buhay. Sabi nga po, po tayo sa anumang sakuna na dulot ng bagyong Rolling. No, kakatapos lang po ng bagyong Quinta. Ngayon po si Rolling Yola naman po, no. Susunod po si ano pa na susunod? Shoni naman po. Nung kapitbahay po natin may tindahan po roon, talagang sikat na sikat po yung service road. Ito pala yung Oni pala. Sorry po, kasi kakatunog. Shoni, Oni, no? Sensya na po, no? Kakatunog po, no? Nanay Shoni. And talagang mabuti ang Panginoon.
Biruin nyo may bagyo ngayon, tapos yung mga tao nasa cemetery, baka ano pa mangyari. No, iniingatan lang mo tayo ng Diyos. Katulad po ng topic po natin, God is sparing us talaga sa buhay upang paniwala po tayo na sila ay nandito pa. Sa totoo lamang po, sila po ay wala na po. It's either dalawang location lamang po, sa langit o sa impyerno. Walang masabi, ako po yung talagang nag-aasikaso sa kanyang gamot, etc. And hanggang ngayon po, she is struggle po sa kanyang karamdaman. But I thank the Lord, no, nagiging kalmado lang po yung puso ko. Kasi tried and tested na po yung Panginoon po natin. Amen? Siya po ay nagpagaling dati, kahapon, ngayon, at sa darating na bukas. Siya po ang magpo-provide dati, nag-provide ngayon, at magpo-provide sa inabukasan po natin. No, ang magandang gawin po ngayong November 1, o kahit hindi naman November 1 anong araw, pwede po nating dalawin ang ating mahal sa buhay, ang ating mga kapatid, mga kamag-anak, bilang pagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto sa kanila at hindi mamatay ang magandang relasyon natin sa Kanya. Amen? No, ang hirap po, ang ganda ng relasyon po natin sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, no, sa ating pong ka-churchmate, pero yung relasyon po natin sa ating pamilya, wasak. Yung relasyon po natin sa ating mga kamag-anak ay hindi maayos. Meron pong malaking problema po roon. So sabi nga, the first ministry that we have right now is yung ating pong sarili pong pamilya. Yun po dapat ang iayos po natin, yung magandang relasyon. Kaya sabihin po natin sa katabi po natin, dalaw-dalaw din pag meron time. Dalawin niyo po. No? Alam ko sila ate na nakapunta po kayo nung nakaraang taon. Ito po hindi, no? Dahil sa pandemic. No? And then pag wala na po yung pandemic, balikan lang po natin yung ating pong pamilya. No? Sabi nga, kailangan po natin ipakita yung ating pong pagmamahal po sa kanila. And sabi nito, napakalungkot natin kapag ang isang kasapi ng ating pamilya o mga kamag-anak ay namatay. Sino po nito masaya kapag merong namatayan? No? Meron siguro kung galit ka sa tao, kahit kamag-anak mo. Hello? Kahit nasawa pa nga buti na lang namatay siya. Kasi pasaway. Mabigat sa masakit sa ulo. Buti nga kinuha na siya. Pero tayo po, bilang isang Kristiyano, either pasaway o hindi yung ating asawa, yung mga anak, kamag-anak, pamilya, nandun po yung lungkot po natin. Bakit? Dahil sila ay mahal ng Diyos at bahagi po ng ating buhay. Amen? And, sabi nga, ang ginagawa natin kapag, ito po mas malungkot, hindi lang pag tayo po ay namatayan ng mahal sa buhay. Ang mas masakit po, kapag tayo ay namatayan ng mahal sa buhay, pero hindi nila alam kung saan sila pupunta at hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. That's the worst scenario. No? Kasi kapag meron po tayong mga kamag-anak kakilala, no, na sila po ay tumanggap sa Panginoon, sila po ay naligtas, wala pong problema po roon. No? Sila po ay sigurado sa kanila pong buhay. They are secured. No? Anong ginagawa po natin kapag meron pong namatayan, anong ginagawa po? Sabay mga FB, naglalagay po tayo ng black picture. Tama po ba? Hindi po nakagawa naman ganon. Black picture o kaya kandila. Iba pa nga high-tech na, umiilaw talaga. Video na po, no? And, sabi nga, ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng black profile picture. And sabi nga, dito, may kasabihan nga tayo ng mga Pilipino, no? Matakot tayo sa buhay, wag sa patay. No? Kasi nga tayo minsan natatakot sa patay. Patay na nga no? Matakot din tayo sa buhay. Bakit yung buhay? Ano magagawa sa inyo yan? Pwede kang patayin. No? Pero, sabi nga po ng Bible, sabi sa Bible, matakot tayo hindi sa pumapatay ng katawan, kundi sa pumapatay ng kaluluwa at dalhin mo tayo sa impyerno. No? Ang the best na ilagay po natin na takot o banal na pagkatakot po ay yung pagkatakot po natin sa Diyos. Amen? Kasi siya po ang meron pong control, siya po yung meron pong kapangyarihan kung saan niya tayo dadalhin. Katulad po ng ating kung babasahin po ngayon, dahil po ngayon ay November 1, ang title po natin is The Promised Life, ang pangakong buhay.
So sa Luke chapter 16. Okay, hindi na naiinitan. Ako lang po, pinagpapausap po ako. Kayo po rin, kayo po mag-trace, try nyo po. Tapos meron pang nanonood na 4 million views. Ito lang yan, ito. Ito na to, baka umiyak tayo sa gastos dito. Yan, okay na po. Meron po kayong Bible sa Luke chapter 16. Ito po yung istorya ng yung mayaman at si Lazaro. Alam niyo po ba yung istorya na yun? Yun po, buksan niyo po yung Bible po ninyo sa cellphone o kaya yung physical Bible po. Luke chapter 16. Yan po, verse 19 hanggang 31. Ready na po kayo makinig? Wala pong sumagot? Kayo po, ready na po ba kayo makinig? Mag-type na po kayo ng amen po dyan. Okay, sabi po rito, may isang mayamang lagi nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad ng matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpakasasa ka o nagpakasaya ka sa buhay mo nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan." Bukod dito, mayroong malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at mga naririyan ay hindi makakapunta dito. Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinakapakuusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro, daigtota sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga isinulat ni Moises ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, sila'y magsisisi at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga isinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila mapapaniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit at manalangin muna. Lord, maraming salamat po sa mensahe po muli ngayon. Ito po ay reminder po sa bawat isa po sa amin about the beauty of life, about the promised life that we have right now because of you. Salamat po, Panginoon. Patuloy po na maintindihan at maunawaan po namin, Lord, kung ano po ang ibig sabihin ng buhay na meron po kami na galing po sa inyo. Patuloy po, O Diyos, Lord, sa istorya po na aming pong napag-usapan, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa tungkol sa katotohanan na meron pong buhay at meron din pong kamatayan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay. Sino po rito, pinaghandaan na po natin itong bagyo po na ito? Yung tinali mo na yung bubong mo para hindi pa rin. Bahay namin. Bahay niyo po. O yung dingding niya, no? Sino po sa atin, pinaghahandaan po yung ating pong birthday. Talagang bonggang-bongga. No? Hanggat maaari, hindi mawawala yung cake. Parang yun yung pinakano eh. Pag meron kang cake, kahit cake lang, talagang tuwang-tuwa ka na.
birthday ko ngayon. No? Yung birthday ko, meron ba cake? Meron. Meron. Yung ano, yung tawag doon, yung braso. Braso de Mercedes ba? Tawag ba? Okay, yun. Meron po, okay. Salamat sa Panginoon. No, sa lahat po nang nakatanggap na po ng cake, pwede po ba pumalakpak? Pero hinay-hinay lang po, no? Baka langgamin at magkasakit. Na pinag-aandaan din po natin. Ito sa mga estudyante, pinag-aandaan online po nila. Talagang grabe yung preparation. No? Talagang sabi nga ni Jenny Lou, ito yung like kung narinig sa o 4 oras na akong ano, nakakatulog. Sabi ko, baligtad ah. Kung kailan nasa bahay lang, doon mas ano, mas mahirap po yung ano natin, yung sitwasyon. And ito rin po, no, naghahanda ho tayo. Diyan po yung barangay, huwag po kayo magbibigo. Pero ang problema po rito, no, nakakalimutan po yung paghahanda doon sa tinatawag na kamatayan. Tatanungin ko po ang lahat, maging sa mga nanonood po sa atin. Napaghandaan na po ba natin ang ating pong kamatayan? Hindi po yung kabaong, hindi po yung burol, hindi po yung lupa na gagamitin po natin. No? Marahil siguro meron na kayong life plan dyan sa Ever o sa ibang sementeryo. Pero pinag-uusapan po natin dito kung tayo po ba ay prepared na doon sa kamatayan. Kasi lahat po tayo hihiga ng matuwid. No? And tayo po ay lalagay sa isang casket na pwede po kayo pumili kung ano po yung gusto niyo kulay. Ano po gusto niyo kulay? Ako po kulay blue. Sa inyo po, rainbow color. Pwede po, kahit anong gusto niyo kulay, favorite ko, orange. Diba? And sabi nito, bakit minsan hindi napaghahandaan yung kamatayan? Kasi unang-una, hindi po nila naiintindihan yung buhay at yung kamatayan. No, marami po mga misconception, no, kapag ka ikaw ay namatay, ikaw daw ay magiging paru-paro, o ikaw ay tinatawag na reincarnate, no, na dati kang tao, magiging kalabaw ka. No, naniniwala ko ba kayo magiging ipis ka? Pero mo tao ka naging ipis, o kaya tao ka naging unggoy. No? Hindi ko tayo naniniwala sa ano po na yun, sa paniniwala po na yun. Kasi ang paniniwala po natin, no, meron pong life after death. Hello? Sabi ko nga po, wala naman mo talagang mamamatay. Gusto mo lang mamamatay, dami nga namamatay ngayon. No, kailan lang, sa COVID-19, ang dami, almost million na po yung namamatay. Physically, oo. Pero sa buhay po natin, wala po talagang mamamatay. Napansin niyo po rito yung dalawa, yung mayaman, saka yung pulubi. Patay po ba sila sa istorya? Nagsasalita pa nga eh. Meron bang patay na nagsasalita? Hello? Ano po natin ha? Pag-aaralan po natin. Ay, bilisan lang po natin. No, 4 realities about death. Number 1, death is unavoidable. Kahit anong gawin mo, hindi mo ito maiiwasan. No, hindi mo mapipigilan. Pwede mong iwasan yung Bombay dahil meron kang utang na malaki. Hindi mo mapipigilan, no? Hindi mo matatakasan. Ibig sabihin lang po, lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan. Ang tanong, handa ka na ba? Game ka na ba? Ay, pastor na ro. No, game na ba tayo? Gusto ba na ba? Handa na po ba tayo mamatay? Alam ko po na hindi niyo pa gusto mamatay. Pero may mga tao na gusto nang kunin ni Lord. Tama ba? Na-experience nyo na po ba yan dahil sa bigat ng problema pinagdadaanan po ninyo? Lord, kunin mo na ako. Dahil hirap na ako sa buhay na ito. Pwede po bang magtaas ang kanang kamay? Ay, yung mga nanay. Ito yung mga nanay natin talagang marami na experience eh. Dati. Pero ngayon, gusto niya mabuhay ng matagal. Mga 365 no, na taon. Pangalawa po, death is unpredictable. Hindi mo alam kung kailan darating. Kanina, hindi maiiwasan. Hindi mo alam kung kailan darating. Tama? Yung bill ng kuryente, alam mo kung kailan darating. Tama?
Sa atin po, yung bill po natin tuwing 25, dapat bayaran mo na. Tama po, no? Wala po ba kami utang sa... Praise God, wala pa ako, Lord, wala kami utang sa kuryente po, no? And sabi nga, death is unpredictable. May mga tao na sila po ay nabubuhay ng mahaba. No? Sino po rito may tatay, nanay, yung buhay po nila umabot ng 90, 80, 70. Blessing na po yun pag umabot ng 70. Ngayon pong generation po natin, blessing na po pag umabot ka ng 50. Hello? 60. Blessing na po yun. Kasi paiksi nung paiksi eh. No? Pagpapala na po yun. Meron naman po talagang, sabi nga, sanggol pa lang, nasisinapupunan pa lang, no? 1 year old pa lang, 7 years old. Si Joyce palagi may nakakita siyang bata sa Facebook. Pinatay dahil binugbog, okay, may sakit, no? Pakita niyo po ba yun sa, sa Facebook? No? Bata pa lang. Bakit mo kinuha? Bata pa lang. Eh, si Lord po yung may control po ng lahat. Okay? And then, meron naman pong mga tao na meron pong taning yung buhay po nila. Tinaningan ng doktor. Ikaw, 6 na taon ka na lang. Mamamatay ka na. Ikaw makarinig doon, o 6 na buong ka na lang. Ihanda mo na yung sarili mo. Ang gagawin mo nun, kakainin mo na lahat. Kung gusto mong kainin, pupuntahan mo na lahat ng gusto mong puntahan, o kaya pupuntahan mo na yung mahal mo sa buhay. No? Pero, may mga tao na may tanim po yung kanilang buhay, pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Hello? May kilala po ba kayo gano'n? Kahapon lang po, nanonood po ako ng bawal judgmental. Sino po rito nanonood po nun? Yung isang nanay, tinaningan na po siya ng doktor. Pero siya po ay hindi namatay. Siguro 5 years, 6 years, siya pa rin ay buhay hanggang ngayon. Amen? Hindi natin maintindihan no? Meron naman po biglaan at di inaasahan. Hello? Biglaan, malakas siya, malusog. Nagbabike lang. Bigla na lang tutumba, wala na akong sakit. Tapos kinuha ni Lord. No? And hanggang doon na lang yung talagang kanyang buhay. No? Ang tanong, handa na po ba tayo? Kasi baka mamaya pwede na tayo kunin ni Lord eh. Ito po, meron pong typhoon. Lalo na sa sentro po ng bagyo. No? Halimbawa na sa atin po yung sentro ng bagyo. Kung tayo po ay talagang yung bahay po natin ay nagiba, tayo po ba ay makakasiguro na sa langit tayo mapupunta? Meron tayong hahantungan. Ikaw, Karen, meron ka bang hahantungan? Hello? No? And pangatlo, after death is the unstoppable judgment. No? Pagkatapos ng kamatayan physically, ito po ay hindi mapipigilang paghuhukom o pag-judge po sa ating pong lahat. No? Kung sa mundo pong ito, sa panahon po natin, sabi nga, bawal judgmental, ito po. Sa panahon po ng ating Panginoon, kapag tayo ay na-rapture o kapag dumating na ang Panginoon, ito na po yung judgment day. No? Sabi nga po, sabi po rito, number 1 point, we will judge not according to our deeds. Hindi tayo huhusgahan ng Panginoon dahil sa ating pong mga gawa. Consider ito po ay mabuti o masamang gawa, hindi po doon. No? Pangalawa, we will judge not according to our religion. Hindi tayo huhusgahan ng Panginoon, o ikaw, Katoliko ka, o ikaw, born again ka, o ikaw, ganyan, Iglesia ni Cristo, hindi po. No? Hindi po relihiyon ang magliligtas po sa atin. Pangatlo, we will judge not according to our status in life. Hello? Kapag mahirap ka, sa langit ka mapupunta, pero pag mayaman ka, sa impyerno ka mapupunta? No, hindi po. Hindi po mangyayari po yun. Hindi po ganun ang pag-judge ng Panginoon. Kasi nakita po natin sa istorya, yung pulubi, saan napunta? No? Pero meron pong, alam niyo po ba na meron pong mahirap mapupunta po sa impyerno? At meron pong mayaman mapupunta sa langit. No? Eh, sabi nga, we will judge not according to our family background. No? Kapag yung pamilya mo, sino po rito? Christian family. Simula sa kanununuan niyo po. Christian family. Kayo po, right? No? Hindi porket born again yung tatay at nanay mo,
o Kristiyano yung tatay at nanay mo, Christian ka na rin. No? Hindi tayo madadamay doon sa kaligtasan na meron po sila. Kasi naniniwala po ako sa sinabi ng Bible na ang kaligtasan ay personal. Amen po? Na ang pagliligtas ng Panginoon sa ating kaluluwa, ito po ay individual. Hindi po sa family background po natin. Ito po, we will only judge by God according to our belief. Amen? No? Or faith in Him. Tayo ay huhusgahan ng Panginoon kung tayo po ay talagang naniniwala sa Kanya ng 100% o hindi tayo naniniwala sa Kanya ng 100%. Letter A, atheists. Ito po yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Baka meron po sa atin na nanonood po ngayon na 5. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, o ikaw ay tinatawag na atheist, o walang Diyos na nag-exist sa mundong ito, and you don't believe that God exists, you will be going to hell. Kaya kapatid, kung tayo po ay wala pong paniniwala na meron pong Diyos, baguhin po natin yung paniniwala. Letter B, he or she himself is God. May mga tao po na siya po ang nagiging Diyos. Lalo na po yung mga makapangyarihang tao. Sa Bible, yung Pharaoh, di ba? Sinasamba na po ng kanilang mga kapatao. Naalala niyo sa istorya ni Nebuchadnezzar, sinasamba na po siya mismo ng mga tao, yung kanyang rebulto. No? And kapag ganoon po, tayo po ang naging Diyos sa buhay po natin. Why? Because tayo po yung nasusunod sa lahat. No? Hindi po ang Panginoon na nasusunod po sa atin. O walang Diyos ang nasusunod po sa atin. Kundi, may mga tao na naniniwala ako yung Diyos sa buhay ko. No? Kaya kong gawin o kaya kong magdesisyon sa sarili ko at walang pakialam ang ibang tao sa akin. Ako ang masusunod sa buhay ko. No? And kung ganun po yung ating sistema, yung ating paniniwala, babagsak din ho tayo saan? Sa impyerno. No? Kaya dapat hindi ho tayo maging Diyos. Paano ko po nasabi na minsan tayo po ay nagiging Diyos sa buhay po natin? Kasi nga, tayo yung nasusunod. No? Yung mga kabataan, tayo po ang nasusunod kaysa sa magulang ni Ma. Hello. Yung mga asawang babae, mas sila yung nagiging hari ng tahanan kaysa yung lalaki. Hello po. No? Mga estudyante, kayo ang nasusunod kaysa yung guro ninyo. Eh, ma'am, ganito na lang gawin natin. At minsan, tayo ang nasusunod ng mga mamamayan kaysa sa ating pong gobyerno. Meron pa mga tao talagang nag-welga, talagang against po sa ating pong gobyerno. Hindi kami susunod dyan. Anong face mask? Anong face shield? Hindi totoo yung COVID. Yung tuloy, nagkaroon siya ng COVID. Huwag po tayo magmamalaki. No? Malakas po ang COVID-19. No? At nakikita po natin sa mga post, hirap na hirap silang huminga. At marami na ho namatay. At ako rin po talagang dumating sa punto, akala ko meron na po ang COVID-19. No? Dilingid po sa inyo, sinabi ko na rin po sa mga nanonood po na 6 na milyon. Wow, praise God. No? Salamat po sa inyo, no? Na ako po inawalan po ng panlasa. Akala ko nandun po ako sa McDo o sa Jollibee, nagkulang lang po ng asin yung ng french fries. Yung pala totoo po na walang panlasa. Akala ko COVID-19. Kaming dala po mag-asawa, pero sa biyaya po ng Panginoon, no? Bumalik po yung lasa at yung aming pong baby na si Isha, hindi po nahawa. Palakpakan po natin ng Lord. At kahit kausapin po natin yan, hindi sasagot yan. Pa, no? Hindi, ang lakas pong kumain. Tignan po yung katawan. No? Parang nasali po ng boxing. Laki ng katawan. No? Blessing po ni Lord. No? Blessing po ni Lord yung magandang kalusugan sa bawat sa po sa atin. Palakpakan po natin sa Panginoon. Okay, ito naman po yung letter C. Other gods believe. No? Meron silang pananampalataya sa ibang Diyos. No? Na hindi pangalang Jesus, hindi sa Triune God, God the Father, Son, and the Holy Spirit, yung kanilang paniniwala. Ang resulta, sa impyerno pa rin mapupunta yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Because the Bible says, He is the door. Amen? He is the way, the truth, and the light. Siya po yung susi ng pintuan ng langit. Siya po yung tulay upang tayo po ay makapunta sa kaharian ng
Diyos. Amen? Amen. And lastly, sabi po rito, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and you will go to heaven. Wala pong ibang susi. Sa bawat pintuan, sa bawat padlock, ayan, katulad po ng padlock, yan, isa lang po yan, isang klaseng susi lang po. Pagabat may duplicate, no? Pero isa lang po yan, wala pong iba-ibang itsura. No? Ganon din po sa pagliligtas po sa ating kaluluwa ng ating Panginoon. Ano po yung susi? Pananampalataya sa ating talagang genuine po yung pananampalataya. Kasi po meron pong peking pananampalataya eh. Alam naman po natin yan eh. No? Pagka tinanong ko po kayo lahat dito, sino po rito naniniwala na mayroong Diyos? Tataas mula tayo ng kamay. Tama? Ito rito naniniwala na siya ay nananampalataya kay Lord. Lahat magtataas ng kamay. No? Pero pagdating ng panahon, pagdating ng araw, hindi lahat mapupunta sa langit. At kapag dumating yung rapture, hindi lahat mawawala at makikira yung damit. No, yung iba may maiiwan. At yung maiiwan, sila po yung hindi totoo at hindi sigurado yung kanilang kaligtasan sa kanilang kaluluwa. Bakit? Dahil hindi nila talaga nauunawaan pa yung katotohanan. No? Pero ang katotohanan po, the only key to salvation is Jesus Christ alone. At kapag wala ka po pananampalataya kay Jesus, eh hindi mo mararanasan yung buhay na walang hanggan na ito. Pwede po ba tayo yumuko lahat? No? At sa mga nasa tahanan, nasa 5 po na nanonood po natin, gusto po lamang po natin tayo po ay masecure at maprotektahan po yung ating pong buhay po ngayon. At kung hindi pa tayo sigurado ng 100%, meron ka pa kahit 0.1% na ay parang hindi ako mapupunta sa langit kasi ganito ako, masama ako, kasi marami akong pagkukulang sa Diyos. Pero sabi ng Bible, kayang patawarin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya niya tayong iligtas sa apoy ng impyerno. Si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Inilibing, pero noong 3 araw siya po ay nabuhay na muli. Upang patunayan niya sa bawat sa puso atin that Jesus is the resurrection and the life. Whoever believes in Him will not die. At sa oras po na ito, hinahamon ko po yung bawat isa kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay. Pwede ba tayong manalangin po ng paghingi ng tawad sa Diyos? At pag-amin mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo at tanggapin siya ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. You cannot save your own life, even your money, even your possession or material things, pati yung katabi mo o yung ating Pangulo, hindi ka pwedeng iligtas niya. Ang tanging magliligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa oras na ito, buksan po natin ang ating mga labi. Sabihin po natin, Ama, papasalamat po ako na pinaalala mo muli sa akin ang daan ng kaligtasan. Lord, naunawaan ko na ikaw lamang po ang tanging susi ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Patawarin po ako sa lahat ng aking kasalanan. Lord, sinusuko ko na po ang lahat sa inyo, Panginoon. At binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Diyos ng aking buhay, bilang tagapagligtas ng aking buhay, at bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa pagtala ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa iyong pagliligtas, sa iyong pag-ibig at biyaya. Lord, ikaw na po ang magmaneho ng aking buhay. Ako at gamitin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Nawa, mga susunod na taon, kapag nagtanong mo tayo muli, no? Especially si Karen, medyo bago lang po siya, no? Tayo po ay makasigurado po. Kasi pwede tayo mamatay bukas eh.
Di ba? Pero ang mahalaga po, tayo po ay talagang meron pong buhay na walang hanggan dahil po sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po. No? At ang panalangin po natin, all of us, no? LOA family and extended family po natin, ang panalangin po natin, maging ang ating sariling pamilya ay makasama po natin sa langit na bayan. Amen? And then pang-apat po, after that is the unchangeable destination. No? There is forever. Meron pong forever. Amen? No, meron pong forever sa Diyos. We have forever in heaven. No? Kapag tayo po ay nakilala natin ng Panginoon, meron tayong tinatawag na tears of joy. Amen po. No? Kapag naman tayo ay hindi ko tumanggap sa Panginoon, ito po yung mga tao talaga ang tigas ng puso, no? Ayaw talagang sumunod sa Panginoon, ayaw manampalataya sa Panginoon. Pinili po nila yon. At hindi pinili ng Diyos po yun dahil ang Diyos po natin ay pag-ibig. Tandaan po natin, at ang Diyos po natin ay justice po. No? Na siya po ay makatuwirang Diyos. Yung mga tao po na yun is forever in hell. Yun naman po yung tinatawag na tears of sorrow. No? Paghandaan po natin ang kamatayan at paniwalaan po natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Maiksi lamang po, life is too short, no? Na para i-waste lamang po natin. Tama po. Meron po ako, ito na, kwento ko na po kagabi kala Jonah sa worship team, na meron po akong isang kaibigan, kababata, siya po ay Christian, no? Siya po ay kabataan, pero bigla na lang po siyang nawala sa Panginoon. Sa kanyang pagkawala sa Panginoon, sila po ay mayamang pamilya. Never silang nagutom, never po sila naghirap. Pero dumating sa punto po na siya po ay nalulun sa masamang bisyo, no? At nakalimutan niya ang Diyos sa buhay niya. In this pandemic, siya po ay nagkaroon ng anxiety attack. Nahihirapan siyang huminga. Hindi niya alam, baka meron na siyang COVID-19. And then to the point na talagang, alam niyo po yung pagka ikaw ay mayroong panic attack, no? Konting meron lang masakit sa'yo. Gusto ko na pumunta ng doktor, no? Gusto ko nang tingin mo sa BP mo, ang taas, baka atakein ako. No? At yun po yung kanyang naranasan. No? Na pagtanto niya, dahil may silang ang buhay, meron pa siyang, siguro ang edad po niya ngayon is 37 or 40, meron pa siyang buhay na nananabik. Ang sabi niya, Pastor, hindi na ako babalik sa bisyo ko. Dahil pag naging negatibo ang lahat ng aking resulta, ibibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Alam niyo po yung resulta ng kanyang mga test and laboratory, and even sa COVID-19, lahat po negative, palakpakan po natin ng Panginoon. Yan po yung himala po ng Diyos. Minsan pinasak na po natin yung katawan po natin dahil sa bisyo. No? Dahil sa mga ginagawa po natin para humina po yung katawan po natin sa sobrang trabaho, sobrang puyat, lahat na ginawa po natin na dapat maapekto yung ating katawan. Pero yung grace ni Lord talagang nag-uumapaw sa buhay po ng bawat sa po sa atin. Amen? And remember this, no? Ito pong tatlong point po na ito. God will be given us an eternal life. No? Ito po yung promised life ng Panginoon, isang napakahabang buhay na ikukumpara po natin sa buhay na meron po tayo. Ang buhay po natin, siguro ang lifespan po natin is mga nasa 70, 80, 90. No? No, mga ganun na lamang po. No, ikumpara po natin yung buhay na walang hanggan. Na-imagine nyo po ba yung buhay na walang hanggan? Alam nyo po ba ibig sabihin nun? Rachel, naintindihan mo ba yun? Yung buhay na walang hanggan? No? Ganito para mas maunawaan po natin. Nakakita na po kayo ng buhangin? Siyempre, may mata tayo. Siyempre, no? Kuha ka ng isang piraso, halimbawa, nasa Boracay tayo, Boracay. No? Imagine niyo lang po nasa Boracay tayo. Pero gusto niyo ba pumunta ron? Opo. Pwede na po pumunta. Pamasahin lang po. No? Swab test. Inanay, hindi makauwi dahil sa swab test. Magastos po, no? Nay, maglakad na lang po kayo. Gusto nyo? O kayo, lumangoy. Nagtakil ako sa darating nila. Nahaba nun. Naalala ko, nagbiyahe po sa papuntang Boracay. Kuha ka ng isang butil ng buhangin, no? At magbilang ka ng, sa bawat isang butil ng buhangin ay 1,000
taon. Tapos kuha ka uli ng 1,000 taon. Kuha ka uli ng isa. Imagine niyo po kung gaano kahaba yung buhay na walang hanggan. Huwag niyo na pong bilangin kung gaano kahaba. Wala pong katapusan. Amen? Para po yung ano, no? Yung pagmamahalan ng mag-asawa po ngayon, walang katapusan. Walang katapusan ng away. Amen? Kaya kayo dito, matapakula na Lord. Amen? Mag-aaway pero hindi maghiwalay. Yung iba, naghihiwalay kahit hindi nag-aaway. Pangalawa, ay sabi nga, meron tayong buhay na walang hanggan, no? Kaya pag kinubara po natin, salamat Lord, grabe. Thank you for the eternal life. Sabi sa Bible sa John 10:27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hagdan. Alam mo, walang hagdan po ron. No? Kahit hindi mo na kailangan tawag doon, umakyat, lumakad, no? Isang ganun lang, mapupunta ka sa iba't ibang lugar. No? Yung Panginoon po natin, nasa langit, biglang napunta sa tiyan, ang galing. Okay, binibigyan ko sila ng buhay na walang, kailan may hindi sila mapapahamak, amen? At hindi sila maagaw sa akin, ninuman. Pangalawa, God will give us an enjoyable life. Sabi nga, tears of joy. Meron po tayo ngayon. Ako po, ang dami kong joy sa puso. No? Ayan si Joyce, may S. Ang dami. Ibig sabihin po, no, yung buhay po natin talagang very enjoyable. Pastor, very enjoyable, may pandemic. Enjoyable, Pastor, wala na nga kami pera kinabukasan. Hello. Enjoyable, nag-away nga kami mag-asawa. Enjoyable, di ba? Meron akong mga pinagdadaanan ngayon. Diba, Karen? No, bawat sa sala may pinagdadaanan. Na paano po tayo mag-enjoy? The Bible says, in the Lord always. Huwag tayong dumepende sa sitwasyon. Sitwasyon na meron mo tayo. Talagang negatibo lahat No, pangit lahat ang mangyayari sa buhay po natin. Pero kapag ang kapit po natin, ang titignan po natin, yung kabutihan palagi ng Panginoon, hindi ka malulungkot And let's look back kung ano po yung mga great testimonies na ginawa po ng Panginoon. Pwede po ba akong magbigay ng assignment sa inyo? Pwede po ba? Pwede po ba magbigay ng assignment po sa inyo? No? Mag-aaral po tayo ulit talagang, ito po yung ano po natin, no? This 2020 and 2021. Meron po akong good news po sa inyo. Gusto ko lang po i-share sa inyo para dumagdag po yung kagalakan po sa puso niyo. Meron na po tayong bagong tema sa darating po na 2021. Palakpak po natin ang Panginoon. At sasabihin po natin yan sa December 1st Sunday. Amen? Sa mga leaders, handa na po tayo sa ating kong 1-year planning. Praise God. Kaka 1-year planning pa lang pa natin ng Tingnan, 1-year planning na naman. No? Ang bilis ng panahon. Tama po ba? No? Tama ba ang bilis ng panahon? Pero ito po sasabihin ko sa inyo, huwag po natin sayangin po ito para paglipuran po natin ang ating Panginoon. Ibigay na po natin yung pinaka-the best po natin sa ating word. Kami po dumating ang magnanakaw. John 10:10 upang magwasak, pumatay at magnakaw. Pero naparito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Pastor, kasi buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi nga ako masaya. Alam mo kung bakit hindi ka masaya ngayon? Kasi malungkot ka, sabi ni Jonah. Alam mo bakit? Dahil pinili mong maging malungkot ka. Life is a choice. Kung kakain ka o hindi. Tama? Kung magtutupkas ka o hindi. Kung maliligo ka o hindi. Kung aatin ka sa service o hindi. Hello? Tama? Kung kakain ka ng marami o magda-diet ka. Diba? Kung magtatice ka o hindi. At kung maging masaya ka o hindi. Binigay na sa atin ng Panginoon yung spirit of joy. Pero ayaw po natin i-accept sa buhay natin Ang ginagawa po natin, hindi ako masaya kasi broken hearted ako Kasi hindi ako masaya kasi wala akong pera Kasi may sakit ako kaya hindi ako masaya. Pero alam niyo po ba na mayroong mga tao may cancer nakangiti pa rin? No? Naalala ko naman si Ate Imelda, kung nanonood po kayo ngayon, no? May pinagdadaanan po kay MM. Ilan po operasyon? 12 o 13?
13. Pero kapag nakikita po natin siya, ayan, ayan, mga kapatid, sinakop na po tayo ng mga aso. No? Buti pa yung aso umaten. Yung iba, hindi nag-online o hindi umaten po sa gathering po natin. No? Kung napanood nyo po ito, atin po kayo. No? And, yun po, no? Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi lamang po sa daigdig po na ito that we will experience the enjoyable life, kundi sa pagdating po natin sa langit, lalo na roon. Bakit? Sabi po ng Bible sa Pahayag 21:3-4, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo ang tahanan ng Diyos at nasa pili ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan. Amen. Wala ng dalamhati. Amen. Wala ng pagtangis o pag-iyak. Amen. Wala ng paghihirap. Amen po. Sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen po. Ganyan po kasaya. Kapag tayo po ay nasa kaharian po ng Panginoon. Ang tanong, who among us are excited na makauwi na sa langit? Sino po? Sino nag-amen? Sino nang kunin ni Lord ngayon? Sino po excited po kunin na ni Lord ngayon? Ayaw. Excited na. Ayaw ko muna. Ayaw niyo muna. Ganito lang po kasimple. Kung mamatay ka ngayon, tayo muna. Talagang, yun na talaga. Pero kung hanggat buhay ka ngayon, may purpose pa si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya dito, mag-deserve ka pa sa Panginoon. Amen po. No? Yung mga estudyante natin, magiging accountant yan, mag-excel yan sa pag-aaral po nila. No, si nanay, tatawagin pang donya po yan. Hintayin po natin. No? Dahil yung kanyang mga anak, nasisipag po. No? Every Monday to Sunday, talaga nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. And, pangatlo, God will give us an excellent life. Hindi lang buhay na walang hanggan, hindi lang masayang buhay, kundi talagang isang perfectong buhay. Yung buhay po natin dito talagang full of imperfection. Tama po ba? Talagang ang dami pong mga nangyayaring hindi maganda. Pero pag nasa langit na, talagang, alam niyo po yung scenario sa Garden of Eden. Ganun po kaganda. There's a tree of life. Talagang kasama mo ang Panginoon na habang nagsasalita si Adam and Eve, naririnig ang boses ng Diyos. Tayo po, ganun din po. Mas maganda rito, nakikita na po natin ang Diyos face to face. Wow! Ako po, sa totoo lang, ito po yung pangarap ko. Sabi ko, Lord, gusto ko nang makita yung mukha mo. Ano ba itsura mo, Lord? Tandaan niyo po ito, hindi po yung nasa larawan na nakikita po natin. Mas guwapo pa ron, mas macho pa ron. No? Talagang perfect. Mag-isip na kayo yung pinakapoging tao na artista, nakakilala ninyo, Piolo Pascual, sino pa ba? Diego Pascual, Ding Dong, si Daniel. Enrico Duyan. Baka tignan tayo rito, baka bagyo tayo ng role dito. No? Mag-isip na kayo, no? Times 100 pa yung kapogian ng ating pong Panginoon. No? Hindi lamang po physical, lalo tigit yung laman ng kanyang puso. Eh, pastor, talaga makikita ko po si Jesus? Yes. Tao siya eh. Nagkatawang tao po siya eh. And we will see the glorified body of Jesus na meron pa rin pong sugat dito. No? Pero bumalik na po. Bakit? Dahil siya ang nagpagaling po sa atin at makapangyarihan sa lahat. Amen? No? God will give us an excellent life. Pahayag 21:22-26. Papansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang magsisilbing templo roon ay ang ating pong Panginoong Diyos. Wow! Na makapangyarihan sa lahat. At ang kordero, hindi na kailangan ng araw o buwan upang bigyan ng liwanag ang lungsod. Hindi na po natin kailangan ng ilaw. Ng, ang tawag dito? Ito, Ring light. ring light para makita yung mukha mo. No? Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Amen po. The glory of God will shine sa puso po natin, sa buhay po natin. Yung araw po na nalitira na nakikita po natin, pag tanghaling tapat, pag tinignan mo,
No? Ang sobrang liwanag. Tama po ba? Nakakasilaw. Pero yung kaningningan po, yung kaluwalhatian po ng Diyos, hindi maapektuhan ang ating pong mata at makikita po natin ang Diyos, yung glory ng Panginoon. Amen? And sabi po rito, ang kordero naman ay ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ay lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ang mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan, mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod, sapagkat hindi sasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangan ng mga bansa. Amen? Doon po perfecto na po lahat. Yung ating pong lalakaran is pure gold. Hindi po yung nasa kanto po dyan. Yung talagang purong ginto. Makakita ka nga lang ng isang gold bar, baka yung lalakaran mo pa, pure gold. Amen? Sobrang ganda. Mag-isip na kayo ng mga place na gusto nyo puntahan dito sa mundong ito. Gusto nyo pumunta sa Italy? Sino po rin gusto pumunta ng Italy? No? Makita po yung mga magaganda sa Europe, sa Australia, no? Sa Japan. Sino po gusto pumunta sa Japan? Nueva Ecija. Japan na Nueva Ecija pa. Papan pala yun. Diba? Gusto mo mag all around the world, mag-tour. Isipin nyo na po lahat. Pagsama-samahin nyo yung napakagandang mga beautiful places sa buong mundo. Hindi mo maikukumpara kung gaano kaganda yung langit, yung kaharian ng Diyos. Alam niyo kung bakit maganda po yung langit? Hello? Alam niyo kung bakit? Hindi dahil naman sa itsura niya. Dahil nandun mismo ang ating Diyos. The beauty of holiness of God is within us kapag nasa langit na tayo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, makihanda na po yung ating po communion. Ready na po kayo. Death is sure. Sigurado po yan. Sin is the cause, but Jesus is the cure. Amen? Believe in Him, and your life will be secure. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo pong lahat ay tumayo muna po. So, at pakiready na po ang ating pong communion po. Pray muna po tayo at bago tayo mag-take ng communion po natin. At sa mga nasa tahanan po, kung meron po kayong juice and bread, kayo po ay sumabay po sa ating pong communion. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Lord, maraming salamat po sa araw po na ito na natapos po na gawain po namin, Panginoon. But before we end, Lord, I continue pray, Lord, na wala na pong duda at pangamba sa aming kaligtasan. Sapagkat kami po ay naniniwala sa iyo ng totoo sa aming puso na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Panalangin lamang po namin mas lalo pang lumago sa pananampalataya ang bawat isa. At hindi lang basta-basta lumago, mas lalo pang lumalim ang relasyon sa iyo, Panginoon. And to the point, Lord, sila po ay magkaroon po, Panginoon, ng passion and desire, Lord God, to serve you in this ministry, in the love of Jesus Valenzuela. I pray, Panginoon, continue, Lord, na i-empower mo po ang bawat isa. We are not only called to save, kundi kami po, we are called to serve God, Panginoon, with our whole life. And we are committed to you. Yun po yung pangako po namin sa iyo right now. Dahil nasa iyo na po ang lahat. Inigay mo na po ang lahat. Lord, deserve mo, Panginoon, yung aming pagsamba, yung aming paglilingkod sa iyo at pagsunod sa iyo. Kaya sa araw po na ito, Panginoon, as we take, Lord, yung aming pong communion, patuloy po namin alalahanin ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat sa pusa amin. Habang binibigay po yung ating pong communion, pwede po bang kayo po ay kumuha na, pabigay na po. Pwede po bang, kapag nakuha nyo na po, pwede po bang kumikit kayo at pasalamatan po ninyo personally ang ating pong Panginoon sa kanyang pagliligtas po sa atin sa krus ng Kalbaryo. Sa mga nasa tahanan po, pwede po kayong sumama po sa amin, kumikit at magpasalamat po. Bigyan po kayo ng ilang minuto para pasalamatan ang Panginoon sa dakilang pag-ibig niya po sa bawat sa puso atin. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Manaming Diyos, kami po ay nagpapasalamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Grabe po yung pag-ibig po sa bawat sa puso sa amin. Sa totoo lamang po, Panginoon, hindi kami deserve na mahalin, tanggapin, at patawarin po sa lahat ng kapalpakan po namin sa aming po mga buhay. Kung meron pong tao na kinala po kami, Lord, hindi ko matatanggap yung aming pong pag-uugali. Sapagkat kaming lahat dito ay hindi karapat-dapat sa iyo. May mga kahinaan po kami. May paulit-ulit po kaming kasalanan nagagawa hanggang ngayon, Panginoon. Pero Lord, ikaw bilang isang Diyos na nagkatawang tao, inialay mo po ang iyong buhay at ibinigay ang iyong katawan at dugo sa kaliligtas ng marami. As we gather here in this place, Lord, in your sanctuary, patuloy po namin tinataas ang mga tinapay, Panginoon. Taas po natin ang ating mga tinapay na hawak bilang simbolo ng iyong katawan na napahirapan, napagod, sinaktan, nasugatan, na dapat kami po ang makaranas po noon, pero inako mo ang lahat because of your unconditional love, because of your sacrifices, Lord God, for each and every one of us. At dahil sa mga latay po na ito, we are healed 100%. And thank you so much, Lord. I continue to declare right now the spiritual healing in our spiritual life, Lord. Meron po sa amin, Panginoon, meron pong coldness, Lord. And I pray, pag-initin mo po ang alab ng kanyang pagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon. Dalangin din po namin na kung sino man po sa amin, Lord, na meron pong sakit emotionally. Hanggang ngayon po, meron pa rin pong inggit, meron pa rin pong galit sa puso, Panginoon. Continue, heal our hearts right now in the name of Jesus. And lastly, Lord, I pray, kung meron man po sa amin, Panginoon, meron pong mental health issue, Lord, at physical issue, Lord. Meron pong anxiety attack, meron pong depression, meron pong cancer, meron pong, Panginoon, na mga sakit at karamdaman sa kanilang katawan. Lord, we declare your healing, Lord, sa buhay po namin sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po ng nanonood din po ngayon, I declare healing right now sa buhay mo at sa iyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin tinapay. Taas po natin yung Diyos. Diyos po na ito, nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Hindi po biro na ibigay yung buhay, ialay po yung dugo. Lord, meron po sa amin, Panginoon, hindi pa nakapag-donate ng dugo dahil natatakot po sila. Panginoon, kung ano po yung mangyayari po sa kanila. Pero Lord, nagsakripisyo ka, hindi lamang po isang bag na dugo upang ma-extend po ang buhay ng isang tao, kundi binigay mo ang lahat ng iyong dugo, Panginoon, upang pambayad sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Hindi ka nagdalawang isip, Panginoon, na ibigay po ito at ipagkaloob po sa bawat sa puso amin. Ano man pong ginawa ng kasalanan, na kahihiyan po sa amin, na kami po ay nagigilty, na kami po, Panginoon, ay talagang hindi makatulog dahil sa mga kasalanan po namin. Pero lahat ng ito, Panginoon, ay winash out mo. Lahat ng ito ay nilinis mo. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinambayad mo. The blood of Christ, Lord, is the payment for our sins. And right now, we are very thankful, Lord. And I pray, Panginoon, patuloy mo po ilagay sa puso po namin na dati po kaming makasalanan, pero ngayon, we are saints by your righteousness, Lord God, by your blood. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong ayusin po ang aming buhay. Ganon din po, na maialay po namin ito para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po muli sa iyong dugo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin.
pakibigyan na lang po sa ano. Sige po, tayo po i-awit sa Panginoon. Magpasalamat sa Lord. Kaya patuloy po tayong magpasalamat sa atin. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Hingin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay sa'yo. Alay sa'yo. Minsan pa, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nandiriwang. Tingin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita sa bawat pangako mo. Akong pusong naniniwala, kailan ba'y hindi na muli magkakamba. Pagkat ako'y sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa mensahe mo sa araw po na ito, Lord God, sa mga aral na amin po na tunan, Lord God, na walang ibang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kundi ikaw lamang, Panginoon, na dapat kami, Lord God, na manampalataya sa iyo at tanggapin ka namin bilang aming Diyos, bilang aming hari ng aming po mga buhay na wala yung kaligtasan po namin ay tanging sa iyo lamang po namin matatagpuan at hindi sa mga material na bagay, hindi sa anumang man, Panginoon. Na salamat sa kaligtasan po na ito, na ikaw ang Diyos na nag-alay ng iyong buhay para sa lahat ng tao, Panginoon. Salamat din, Lord God, sa isang buhay na ganap at kasiyasiya na nararanasan po namin ngayon, Panginoon, na ikaw, Lord God, yung patuloy na nagbibigay sa amin ng joy. Ikaw, Lord God, yung nagbibigay sa amin ng strength. Thank you, Ikaw, Lord. Lord God, yung nagbibigay sa amin ng rest, Panginoon. At salamat, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala, biyaya, Lord God, na binubus mo sa amin pong mga buhay. Salamat din, Lord God, sa isang excellent life, Lord God, na ipinangako mo po sa amin na nararanasan po namin at mararanasan po namin sa eternal life, Panginoon. At Lord God, at dalangin po namin, Panginoon, patuloy na kayo lamang po, Lord God, ang maggabay sa bawat isa, Thank you, Panginoon. Lord. Salamat, Lord God, sa mga tao na naglaan ng kanilang oras ng panahon para maka-attend,
makanood, Lord God, ng gawain ito, Panginoon. Kayo po yung patuloy na mag-bless ng kanilang po mga buhay. Kayo po, Lord God, yung patuloy na pala sa kanila, Lord God. Ingatan mo po sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa at patuloy na bigyan ng kalakasan, karunungan, Panginoon, na sa aming pagkakahiwa-hiwalay, Lord God, sa aming po pag-uwi, sa aming po mga kanya-kanya tahanan, Lord God. Baunin po namin, Panginoon, yung mga aral po na ito. Baunin po namin, Lord God, yung kagalakan na nanggagaling sa iyo. Baunin po namin, Panginoon, yung kalakasan, Lord God, yung pag-iingat, Panginoon, at yung biyaya at habag po sa ating po mga buhay. Sa ilang po namin ibinabalik ang lahat ng papulit mo salamat at lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Napakapunta sa ating Panginoon. Again, let's declare. Sabayan niyo po kami, lalo na yung mga nasa tahanan. Sumigaw po tayo 7 times. Jesus reigns. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! 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 Kapakaw po natin ang ating Panginoon dahil hindi tayo pwede magkabayan. Kaway-kaway muna sa bawat isa. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you so much. Thank you po. Huwag niyo na pong galawin po. Mamaya po. Ganun din po sa mga online. Salamat po sa mga nanonood, ating mga kapatiran, kay Sister Joy, at sa iba pa po na mababad na milyon na nanonood kayo. Thank you po. God bless po sa inyo. Thank you so much. And pakishare na lamang po yung ating pong video. To God be the glory.